Hi guys, this is Edward Tech 40. For today, meron tayong unboxing review. Isang brushless drone na na-purchase natin sa online. Ang pangalan nito is H9 drone. Ito siya. Iwan ko na lang yung link niya sa description box para sa ibang details ng drone natin. Samahan nyo ako, check natin yung ating product kung sulit naman yung na-purchase natin. And after that, ipa-flight test natin siya. So, let's go! Makikita nyo rito sa box natin guys, para siyang pang DJI na design. Ito yung sa likod niya, naka-fold yung drone natin. Then dito naman naka-unfold siya. Tsaka nakalagay dito, fly more combo, bundle fly more combo. And ito yung mga features niya rito guys, sa gilid. May makikita rin kayo dito nakalagay dual, brushless, tsaka obstacle avoidance. Yan yung mga pinaka-highlight ng drone natin. Pero ano pa rin to guys, toy grade pa rin siya, hindi siya GPS drone. So open natin. Ayan, nasa bag siya. So ito yung itsura ng ating product guys, ng ating H9. So labas natin na isa-isa, ng ating H9 drone. Remote control. Bali ito yung nakalagay guys no, sa remote control natin. No? Horse 9. Ayun pala ang ibig sabihin ng H9. So ito pa yung mga accessories niya. Tsaka yung manual. So yusin muna natin to. Ito yung mga battery nga pala. Yan. So ito lahat yung nakuha natin guys. 2 LiPo battery. 8 pirasong propeller blade, 2 manual, screws, tsaka yung ating screwdriver, USB line cable, ayan, pan-charging natin sa LiPo battery, remote control, and the last yung ating H9 na brushless drone, ayan. Ang capacity nito is 3.7 volts, 1,800 mAh. Bali ang flight time nito, umaabot siya ng 20 minutes. Pagdating naman sa charging time ng battery natin, aabot siya ng 1 hour. Bali, ito yung sa manual ng drone natin, guys. Meron siyang Chinese tsaka English language. So, kung meron kang time, pwede mong basahin. And ito naman yung sa manual natin na isa. Ito naman yung sa, sa apps. Kailangan nyo lang i-scan yung QR code para ma-install natin yung, yung apps ng drone natin. And dito naman sa remote control natin, guys. Tama lang yung size niya. So, ito yung ating Toshiba na rechargeable batteries. 3 piraso. Check natin kung working yung remote control. Ayan. Mas matipid to kaysa yung bumili ka ng, ng ordinary battery lang. Ayan. Yung first button natin dito sa baba, ito yung take off tsaka landing button. Ito naman yung sa motor speed niya, headless mode. Tapos ito naman button sa taas na to, 360 flip. On and off power button, camera up, camera down, photo, video, and the last is yung obstacle avoidance button. Ayan. Pag ilalagay nyo yung phone nyo rito guys, iangat nyo lang yung nasa gitna, sa ilalim. Tapos, i-stretch nyo lang yan. Yan. Dito nyo ilalagay yung mobile phone. So, check natin. Power natin yung ating remote control kung gumagana. So, working yung remote control natin. Smooth naman yung joystick. So, off muna natin. Yan. And the last yung ating H9. Ayan. So, guys, check muna natin kung ilan grams yung ating H9. Sama na rin natin yung ating LiPo battery. Modular nga pala to guys. Dahan-dahan lang yung pag-insert. Ayan. Check natin kung ilang grams yung drone natin. $159 grams. One more time. So yung guys, umabot siya ng 159 grams yung drone natin. So check pa natin yung kanyang mga ibang features. Then, sukatin natin guys kung ilang centimeter siya pag naka-fold yung drone natin. Ito yung ating pansukat. Vertical lane muna tayo.
Check natin. So, umabot siya ng 13 cm. Tapos, horizontal, 8 cm. Yan. So, pag naka-ano naman siya, naka-unfold, open natin yung legs. Ganda ng ano nyo guys, oh. Drone natin. Ito yung ating H9 guys, pag naka-open na yung legs niya. So, check natin. Pag ganito, naka-open na yung legs ng drone natin. Vertical. So, yung guys, umabot siya ng 17 cm. Pag diagonal, check natin pag diagonal, umabot siya ng 25 cm diagonal. Yun yung sukat ng drone natin guys pag naka-unfold siya. Kung makikita nyo rito sa drone natin, meron tong dalawang kulay, black and blue. Yung pinili natin is black. Ayan. Ang brushless motor niya is 1504. Matipid to sa battery pag brushless na yung yung toy grade natin. Hindi siya agad-agad malolobat. Ang flying distance nito nung nabasa ko siya sa online is 500 meters. Pero syempre hindi naman natin paabutin ng ganung kalayo kasi hindi na natin makikita yung drone natin. So ite-test flight lang natin siya sa line of sight. Kung makikita nyo rito sa drone natin, ito yung kanyang obstacle avoidance sensor sa ibabaw. Then ito naman yung kanyang camera, ayan. Bali dual camera yan guys, meron din siya dito sa ilalim. Electronic, na rin to guys, electrically regulated. Ibig sabihin nun, tuloy-tuloy yung baba ng camera natin pag pinipress natin yung camera down tsaka yung camera up niya rito sa remote control. Try natin i-power. Check natin yung mga ilaw. Sabay na natin yung ating remote control. Ayan, nagpa-flashing na yung LED light niya. Tatlong kulay. Bali, yung first na color niya rito is yung yung LED light niya rito sa legs, blue. Then, sa baba naman is red. Kaya may kulay yan guys. Ito yung indicator nyo na kung saan naka-orientation yung lipad ng drone nyo. Pag ang drone nakaharap sa'yo, blue. Pag nakatalikod naman sa'yo yung drone, red. So, kahit na madilim, pag pinalipad mo siya sa taas, line of sight, makikita mo kung nakaharap o nakatalikod yung drone sa'yo pag pinalipad mo siya. Ayan. Tapos, meron siyang ilaw dito sa harap. Ayan. Check natin kung okay yung calibration ng gyro niya. Downward lang natin kung yun yung calibration ng gyro. So, makikita nyo rito sa drone natin guys. Ayan, fully LED light na siya. Auto-connect na rin siya dito sa ating remote control. So, check muna natin yung takbo ng motor niya bago natin siya i-flight test sa labas. Ayan. Maganda yung takbo ng motor niya. So, stop na natin. Down nyo lang yung joystick. Ayan. So, yun guys, working yung ating H9 na drone na brushless. Ayan. So, samahan nyo ako. I-flight test natin siya sa labas and check natin yung quality ng camera kung okay naman. So, let's go. H9. So, guys, start na natin paliparin yung ating H9 dito sa seaside. Kailangan connected yung phone natin dito sa Wi-Fi ng drone pag gagamit ka ng apps and also yung camera niya. So, power muna natin yung ating drone. Pag pinower mo yung drone, isabay na rin natin yung remote control para mabilis yung yung binding niya. Auto bind to guys ha. Hindi mo na kailangan pang i-up and down yung joystick natin. Pag walang phone naman guys, kung gusto mo lang paliparin yung drone natin, pwede naman. Basta nakakonect lang yung remote sa drone natin. So, yung gagawin natin ngayon, gagamit tayo ng apps. So, kailangan connected yung phone natin dito sa Wi-Fi ng drone. Check natin yung yung quality ng camera niya kung maganda. Start na natin yung apps. Yung apps natin guys nandito sa screen. Makikita niyo yung quality ng camera natin. Ayan. Ikot muna natin kung naglalag yung camera. So far so good. Hindi naman siya nag-i-stop dito sa screen natin sa app.
Sumusunod siya. Bali, Wi-Fi transmission yung kanyang video tsaka photo pag ginamit na natin yung H9. Ano to, toy grade siya. Wala siyang GPS. So, pag magpapalipad ka nito, kailangan line of sight. Medyo maaga pa ako kaya medyo madilim, hindi pa man ganun kaliwanag. So, calibrate muna natin yung gyro. Ayan, flashing na yung LED light niya sa ilalim ng drone. Ibig sabihin yun, calibrated na yung gyro niya, guys. Pero try muna natin mag-take ng photo. Check natin yung sa photo natin. Capture tayo dito sa sa may gilid. Check natin. So, yan yung quality ng photo niya, guys. Sa unang kuha ko. So, dito naman sa harap, sa may seaside. Medyo mataas yung haze. Malabo yung dagat. Ayan. Dito naman sa may puno, samahan natin ng green color. Check natin kung tama yung timpla ng color niya. Ang estimate ko dito sa photo niya, guys, nasa 720p o 1 megapixel lang yung quality ng photo niya. So, start naman natin mag-recording. Capture tayo ng video. Sa video niya, guys, bumawi naman siya. Malinaw yung captured ng video niya. Nasa nasa 1080p, 2 megapixel yung quality ng ng video niya. So, ikot pa natin, check natin kung maglalag. So, sabay lang yung apps tsaka yung sa video recording niya rito sa kabila, sa screen natin. Ayan. So, try naman natin i-take off yung drone natin kung maganda yung hover. Press nyo lang yung take off button. So, yun guys. Okay naman yung hover ng drone natin. Meron na rin tong optical flow. Kung makikita nyo, steady lang yung lipad niya. So, taas pa natin. Inagaan ko talaga yung punta rito para hindi tayo maabutan ng lakas ng hangin kasi nasa part tayo ng seaside. Okay naman yung lipad ng drone natin. Tsaka yung takbo ng motor niya hindi naman siya ganun kaingay. Tsaka maganda yung captured ng video. Bali lang nga lang dun sa sa photo lang 720p or 1 megapixel lang yung niya. Yung quality ng photo. Bumawi lang sa sa video. Okay yung video natin, guys, malinaw. And ito nga pala yung clip ko sa malakas na hangin pag magti 360 ka, guys. Ma-atras yung drone natin pag malakas yung hangin. Ayan. So, kailangan talaga pag magpapalipad ka ng H9 na brushless drone. Kailangan hindi ganun kalakas yung hangin para mapalayo mo yung lipad niya. Pero kailangan pa rin, guys, line of sight pag magpapalipad ka nito. So, balik natin ng konti. Ayan yung lipad ng drone natin, guys. Kitang-kita yung LED light niya sa taas. Wala tayong pang remote sa sa mga ilaw niya. Kaya may tendency na may consume pa rin siya sa battery. So, try natin. Mag-adjust tayo ng speed ng motor. Iyan natin, medium natin. Then, forward natin. So, yung guys, mabilis yung lipad ng H9 natin. Ayan. Naka medium yung takbo ng motor niya. Balik na natin. So, tama lang yung lipad ng ating H9. Working naman siya. Tsaka responsive naman siya dito sa remote control natin. So, baba natin yung ating H9. Wala nga pala tong return key o return button pag magpapalipad ka nito. Ayan. 360 flip. One more time. Then, pakita ko na rin sa inyo, guys, yung ating obstacle avoidance nito. Tinaray ko siya kaganina, pero hindi nagre-response yung obstacle avoidance natin. Ayan.
Iniiwas ko na lang. Bali, pag pinires ko yung obstacle avoidance niya, naka-steady lang yung drone. Hindi ko ma-remote. Ayan. Tinaray ko pa siya. So, yung sa obstacle avoidance na guys, hindi siya nag-work. Ayan. Dumidiretso yung drone natin. Iwas ko na. Ayan yung sa obstacle avoidance na guys. And ito naman yung quality ng camera niya sa ilalim. Ayan. Medyo blurred. Buong-buo naman yung kuha niya, pero ano siya, blurred nga lang. Matipid siya sa battery dahil brushless yung ating H9. So yun lang guys yung aking review dito sa ating H9 na mini brushless drone. So don't forget to hit yung ating subscribe button and click mo na rin yung ating notification bell para ma-notify ka sa mga iba pa nating unboxing reviews and tutorial tips. So thank you for watching and see you later guys. H9 mini brushless drone.